All human interventions are art. Okay, mukhang handa na tayong lahat. Magandang gabi, good evening sa inyong lahat, good morning. So kung nasan man kayo, ayan, ngayong gabi, we will have our debate between two of the brilliant minds in TikTok at this moment in time. Ayan, we will have our very special debate. For the first time, the roundtable debate will have a new set of characters in our panel. So we will have our panel of judges for tonight. Okay, so before we introduce our debaters, of course, we would like to thank our panel of judges. We will have, and I will introduce them to you later on. There will be 3 panel of judges, and they will be judging the debate basing on the criteria provided by the round table. All right. Without further ado, I will introduce first our first judge for today. Okay, he's called the King of Logic, a mystic atheist. Ayan. So we will have Sensei Ilu. Sensei Ilu, are you there? Can you hear us? All right. For the next set of judges, we will have our friend, okay? And one of the debaters that we have here in TikTok, we will have Sir 80 na nasa baba lang daw. Ayan. Nakikinig siya, pero he's going to judge the debate according to the criteria that had been provided. Okay. Sir 80, ayan, nandyan siya. Okay. And last but not the least, known for his using of Kalam cosmological argument in his debates, debater and the founder of Debate of the Future. Of course, we will have Tommy, the serial entrepreneur. Ayan. All right, so they have been provided a criteria of judging, and they will be judging according to the criteria that have been given to them. All right. So without further ado, I am transferring this management of the debate to our moderator for tonight. Our moderator for tonight would be Blind. Ayun, salamat, host Macario. So thank you po sa lahat ng nandito ngayon, no, na nagbigay ng oras para manood ng debate na ito. Again, possible sa platform ng Roundtable. Maraming salamat. At sa aking kasama na magta-time ngayon na si Rain. And before we begin, meron lang akong konting explanation sa magaganap na format and rules ng debate na ito. So the format will be magkakaroon ng each opening statement, both affirmative and negative sa first round. And right after nilang magbigay ng opening statement, ay magkakaroon agad ng cross-examination. Sa cross-examination, they will be given a chance na magbitaw ng 10 questions. And sa cross-examination, ang napagkasunduan pong rules, wala pong question na hindi pwedeng sagutin. So, hindi pwede mag-pass sa kahit anong tanong ang sasagot. Pwede lang ma-invalidate ang question if mapapatunayan ng nag-o-object na mayroong fallacy at unreasonable question na ibinigay. At isa pa, 2 beses lang pwede ipaulit ang tanong, and kapag naulit na yung tanong twice, kailangan sumagot nung sasagot kung ano man ang pagkaintindi niya at narinig niya doon sa question. Sa unang cross-examination, ang pwede lang tanungin ay yung inilatag ng nagbigay ng kanyang statement, at sa rebuttal rounds, pwede nang tanungin kahit ano, basta nasa topic yung tanong. And then, after ng first cross-examination, magkakaroon ng rebuttal rounds, and then another cross-exam, and then magbibigay na ng conclusion. So, that wraps up the debate.
And bago tayo magsimula, syempre, introduce muna natin, magsalita muna ang ating mga debaters at ipakilala at batiin ang mga audience na nanonood ngayon. So, first up, ang ating affirmative, si Ben. Nandiyan ka ba? Hello. Start ba yan? Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si Ben, ang isang postmodernist dito sa TikTokers. Sana mag-enjoy kayo dito sa malupit na debate. And yes, thank you sa pag-support din. Thank you din sa platform. Okay, next up, ang ating negative, si Minds of the Blessed. Minds. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Ako po muli si Minds of the Blessed. No? Sana ma-enjoy nyo po itong debate na gagawin namin pareho ni Siben ngayong gabi. Unang debate ko po ito sa platform na to at formal debate ko po sa TikTok world. So, sana po ma-enjoy nyo po ito sa kaparehong bagay. Ini-enjoy ko po ito ngayon. Salamat po sa platform at sa lahat ng nag-abot po ng tulong, ng coins no, at gifts. Muli po, salamat! Okay, so ngayon mag-start na tayo ng ating debate. Again, the topic is all human interventions are art. So lahat ng human interventions are art. And ang affirmative ay si Siben, ang negative ay si Minds. Please po, paki-share and tap po yung live para mas marami pang makanood. And kapag nakarinig po kayo ng magandang argument at magandang sagutan, pwede nyo pong supportahan ang mga debaters at bigyan po sila ng gifts. Maraming salamat po. So Rain, pa-ready ng 5 minutes para sa unang opening statement. Okay na ba? Yes, ready na. Okay. So, si Ben, are you ready? Yes, ready na ako. So, your timer starts now. Okay, magandang gabi sa moderator, listeners, kahit naka-backdoor ka pa man, judges sa platform especially. Sa aking kalaban ngayon, ako si Siben at ang topic natin ngayon ay all human intervention is art. At ako ay affirmative sa debating ito. Alam nyo, sa mundo at lente ng isang postmodernist na ang meaning ay kaya i-deconstruct, i-challenge and kaya i-redefine, this house firmly believes that all human interventions is art. Ngayon, mag-definition of terms tayo para hindi tayo ma-stroman ng ating kalaban. As per Britannica, art is a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. Next, ang term na intervention dito na ang definition ay napagkasunduin namin ng pre-debate ay nangangahulugang process, perceive, alteration. So ngayon, clear na tayo kung ano ang saklaw ng ating latag. Next definition, substance. In philosophy, it is the essential nature underlying phenomena. Skill, coordination, especially in the execution of learned physical tasks. Expression, something that manifests, embodies or symbolizes something else. Lastly, makinig kayong lahat mabuti at maging mapanuri sa debating ito. Ito ay patungkol sa ontology ng art at epistemology ng art. Ngayon, pag ang katunggali ko ay naglatag ng wala sa dalawa, malinaw na red herring ang latag niya at pamperya lamang kanyang argumento. At hindi rin ito topic about sa Diyos. Sana mabigyan ng magandang laban at justice dito sa topic na to. Clear na tayo dyan. Exhibit A, let's start. Exhibit A, ang mga naturally occurring substances, again, ang mga naturally occurring substances ay hindi art. So basically, ang nature, hindi art. Like bato sa dagat, elepante sa wild, aurora borealis, pag-ihi, sunrise, sunset, rainbow, Grand Canyon, paghinga, branches ng puno naging kusang shape na Mona Lisa. Kasi kung babalikan natin ang definition ng art, na created through an expression of skill, ito ay extremely implying na necessary na may intervention ang human para ma-qualify natin ang isang object or isang substance para maging art. Although ang nature ay may potentiality maging art, but hindi ito yung actuality ng art. Dito palang panalo na ako. Exhibit B, art is not anchored sa pagiging meaningful or pagiging aesthetically appealing nito. Lahat ng art ay nakaangkla sa human intervention. Hindi dahil maganda ito, appealing sa mata, asymmetrical yung bato, maganda yung color or contrast ng dahon, or may sentimental value sa iyo ang rainbow. Hindi ganyan. Now,
let's demonstrate ang potentiality ng mga naturally occurring substances kung paano sila nagiging art. Lagyan natin ng practical na aplikasyon. Halimbawa, inihian ko si Mind sa muka habang sumasayaw kami. Ang pag-ihi ay ang pag-ihi ay natural yan, no? Natural yan sa tao eh. Pero it can be an art. Ito yung potentiality, no? Kasi may potentiality siya eh. Ang tawag dyan ay performative art. So nakita natin, no? No, siya dito, no? Meaningful yung painting. Ngayon, natatawag niya itong art. Beautiful art. Pero sa perspektibo ng ibang TikTokers dito, napakapangit yan, nakakasuklam, nakakadiri. Hindi yan art. That's going to be problematic minds na pwedeng i-deny ng ibang tao. Absolutely. Yung creation mo, yung expression of skills mo, sure, nag-exist ang beautiful art at ang pangit na art. Depende pa sa standard na gagamitin mo. Pero tandaan natin, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Nevertheless, beautiful or not, it is still an art by definition because art is marked by human process, alteration, perception. Thank you. I wave my time. Okay. Okay, when you wave na ni Siben ang ating affirmative, ang kanyang oras. So, umpisa pa lang, no? Thank you for that very passionate opening statement at napakainit na agad ng laban. Umpisa pa lang ito. At dadako na tayo ngayon sa unang cross-examination round. Remember, Minds, ang pwede mo lang tanungin ay yung kanyang mga inilatat para hindi na tayo tumagal, ano? So, Minds, are you ready para sa iyong mga tanong? 10 questions ito. Yes po. Okay, go for your first question. Thank you. Unang tanong, Siben. Yes. Okay, unang tanong. Naiintindihan mo ba ng mabuti yung tema na pinagdedebatihan natin ngayong gabi? Categorical, yes or no? Yes! Naiintindihan ko, Minds. Kaya nga ako naghamon ng debate at nagdeklara na kailangan may manalo dito. Ganon ako ka-confident sa stand ko. Hindi ko na lang alam sa kalaban ko. Thank you. Second question. Salamat po. Pangalawa, naiintindihan mo ba ng maayos yung tinitindigan mong side? Categorical, yes or no? Yes! Naiintindihan ko. Again, hindi ako lalaban dito with confidence, with conviction, no? Na hindi ganito ang aking pananalita kung hindi ko alam ang pinagsasabi ko. Next question. Thank you. Pangatlong tanong, no? Nailatag mo kanina na isa kang postmodernist. Tama ba ang tinig ko? Categorical, yes or no? Yes, makikita sa banner na ako ay isang postmodernist at binigyan ko ng pahapyaw na definisyon ang aking latag at ang aking stand. Next question. Thank you. Pangapat na tanong. Sinabi mo kanina na lahat ng... Please refrain from laughing. So, paulit ng tanong, fourth question. magtatanong pa lang po ako sa pang-apat. Yes. Okay. Okay, pang-apat na tanong, Siben, no? Sabi mo kanina, lahat ng naturally occurring substances ay hindi art. Tama ako ng dinig doon, categorical, yes or no? Yes! Tama ang rinig mo na ako ay naglatag, no? Sa Exhibit A ko naglatag ako, ang naturally occurring substances ay hindi art. Ito ay nature, no? Nature kung sa madaling salita, katulad ng pag-ihi, Grand Canyon, paghinga, Aurora Borealis. Yan ang mga example ko. Next question. Okay, pang-limang tanong, no? Sabi mo kanina, meron kang sinabing definition ng art kanina, Siben. Pwede bang pakiulit mo sa akin yung definition na sinabi mo sa latag mo? Okay, so hindi tayo mag-iimbento ng latag, no? Ito yung definition na binanggit ko kanina. As per Britannica, art is a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. Or, hindi and, or. Thank you. Thank you. Pang-anim na tanong, Siben. Bakit iniba mo yung definition na pinag-agrihan natin ng pre-debate
Dahil ito yung eksaktong verbatim mo. Nung tinanong kita kung ano ang definition mo ng art sa tema, sabi mo, pag-process, pag-perceive ng mga natural recurring substance. Ang tanong bakit iniba mo? Hindi ko iniba, no? Matatandaan natin na nagsabi ako, no, ng naturally occurring substances ay hindi art. So yung contrary nito, yung art. Hindi ko iniba, in-expound ko kasi hindi ko pwedeng ilatag sa pre-debate lahat ng sasabihin ko. Thank you. Next question. Okay, Siben. Thank you. Pang-pitong tanong, Siben. Kung hindi mo iniba yung definition na sinabi mo sa amin, no, nung terminologies, ng mga salitang pagdedebatihan natin ngayon, ano ang at iba ang pagkakabigkas mo dito nung definition, no, na napag-usapan natin. Ano ang tawag sa'yo? Meron kang dalawang choices. Honest, una. Pangalawa, dishonest. Objection, moderator. Loaded question. Okay, wait lang. Ano yung objection, Siben? Okay. Yung question po na ino-object ko, o yung reason kung ba't ko ino-object, ay loaded question. Ina-assume niya na pinaltan ko. Kung makaririnig natin yan sa kaninang tanong, in-explain ko na hindi ko pinaltan. Counter-objection, Meron po akong counter-objection. Opo. Kakatuwa lang po, no, na si Siben po mismo ang nag-aya sa akin sa debating ito. Siya rin po ang nag-define ng lahat ng words dito sa pagdedebatihan natin. I was under the impression na mag-i-stick siya sa lahat ng definition na inilatag niya nung pre-debate namin. No. Binigyan ko pa siya ng pagkakataon pagkatapos ng pre-debate ng mga adjustments na dapat niyang baguhin. Pero wala siyang sinabi sa akin na babaguhin niya yung definition ng mga salitang pinag-oohan na namin. So, valid po yung tanong ko, kailangan niya pong sagutin. Okay, ito ang ruling ko. Invalid yung tanong. These questions assumes na dishonest si Siben, pero hindi ko nakikita yung ganon. So, can you rephrase your second question or change it, Minds? Hindi, pangwalong tanong na po. Pangwalong tanong na po. Okay. Ulitin ko lang, Siben, yung sinabi mo kanina. Sabi mo, iihian mo ko sa mukha at pwede yung maging art dahil isa tong performative art. Tama ba ako ng rinig doon? Yes! Okay. Yes, tama ang rinig mo, no? Yan ay halimbawa, no? Yan ay halimbawa sa pagbibigay ng o pagde-demonstrate ng akin latag. Yan ay hindi insulto, yan ay hindi ad hominem, bagkus pagbibigay ng demonstration sa latag. Next question. Okay, sabi mo ulit na pangsyam na tanong, Siben, no? Kung nakagawa ka ng isang senaryo kung saan ang pag-ihisa mo ka ay isang art, pwede ko bang sabihin, pwede ko bang malaman, Siben, para sa'yo, ang gera ba ay isang art? Categorical, yes or no? Tanong, sagot. Yes, pwede mong sabihin yan, no? Pwede mong itanong sa akin yan. Naitanong mo nga sa akin na, Siben, pwede ko bang sabihin? Pwede. Ang tanong, mag-a-agree ba ako? Yes, mag-a-agree pa rin ako. Hindi ko tatakbuhan yung tanong mo. War is art, Minds. Next. Last. Okay, panghuling tanong, Siben, pang-sampung tanong, no? Kung ang pag-ihisa mo ka ay isang art at ang gera ay isang art, pwede ko bang i-consider din o pwede mo bang i-consider din na art ang pangungopya ng sining ng iba o plagiarism? Yes! Categorical, yes or no? Pwede mong sabihin, nasa debate tayo, may karapatan kang magtanong, may karapatan kang sumagot. Pero hindi ko tatakbuhan, Minds. Sinasagot ko lang yung pinaka-current. Yes, pwede mong sabihin na art, yung pangungopya, yung plagiarism, yes. Thank you. Okay, salamat, Minds, sa iyong pagtatanong, Siben. So, medyo umiinit na ang ating debate, no? Umpisa pa lamang yan. Again, kung nagugustuhan niyo po ang performance ng ating mga debaters, huwag kalimutang supportahan sila by giving gifts. So, dadako na po tayo sa susunod na opening statement. Timer, ready na ba yung kanyang 5 minutes? Yes po, ready na. Thank you. So, Minds, your timer starts now.
Magandang gabi pong muli sa lahat. Ngayon pong gabi ako po ay negative at titindig po sa negative side. Ang ating tema po ay all human intervention are art. No? Para rin po sa kalinawan ng lahat, lalo na po ng mga manonood, no? Isa-isahin po natin yung mga Tagalog na salita dito po sa tema natin. No? So all, lahat, human, tao, intervention, pagsasala o pangingialam, art, sining. Sa Tagalog, lahat ng pangingialam o pagsasala ng mga tao ay sining. Dito po ako disagree. At bakit disagree ako dito? Dahil po, before po ma-introduce ang postmodernism, which is 1860, no? Meron na po tayong mga key factors na sinusunod para matawag na isang sining ang isang gawa. Una po dito yung intent, no? Yung intention, yung purpose po ng isang gawa. Yung purpose ng artist na making art, yung ginagawa niya. Pangalawa, aesthetic value. Pleasing value, beauty ng value, no? Ito yung nag-evoke ng sense ng enjoyment, ng appreciation sa isang gawa. Pangatlo, yung medium at technique. Marami pong forms ng art, sculpture, music, ganyan. No? At marami pong medium na ginagamit. Paintbrush, bodily language, etc. Pang-apat, interpretasyon. Interpretasyon ng artist sa mga bagay na nakita niya at ilalagay niya dun sa medium na napili niya. At interpretasyon po ng viewers. Pang-anim, yung cultural context, yung social, historical at environmental factors na nag-shape o bumuo nitong art na to, no? Meron tayong mga era niyan, Renaissance, ganyan, etc. No? At ang panghuli, institutional support. Ito po yung mga art school, museum na nagpro-promote ng art. With that being said po, no, na nakapagbuo na po tayo years before lumabas ang mga postmodernist ng ganitong standard, we can say that not everything is an art. Hindi po lahat. Hindi pwede natitingin ka sa isang painting at sasabihin mo, napakaganda ng gawa niya. Isa itong art. At titingin ka sa tambak ng basura sa Imbornal at sasabihin mo na, human intervention, art. Hindi po ganon. Mas malala pa yan kung titingin ka sa isang gawang sining video, no, ng mga taong sumasayaw at iisipin mo na napakahusay nila. Isa tong sining, maganda, art. At titingin ka sa video ni Mang Kanor habang yung kamay niya nakapasok sa lawan ng isang minor de edad at sasabihin mo na, art, napakahusay, dramatical yung mga pinagagawa. Mali po. Hindi ganon ang sining. Nag-set na po tayo ng rules before po lumabas yung mga postmodernist na to, at isa pong uri ng kahambugan na baguhin po ang mga rules na yon. Sabi po ni Arnold Schoenberg, no, na isang music theory at isang artist, no, if it's art, it's not for all. And if it's for all, it is not art. Hindi po lahat ay art. Naniniwala po ako kay Mr. Schoenberg. Tama po siya dito. Magandang example po yung sabi ni Sibe na iihian niya ako sa mukha at para sa kanya isa yung sining. Kakatuwa, no? Para isipin ng aking kalaban na isang sining ang ganong gawa. I can only imagine na pag nakakita siya ng tae ng tao sa gitna ng kalsada, titignan niya yun ng mabuti. Sasabihin niya, performative art, napakaganda, mahusay, at marahil pumalakpak pa siya. Well, subjective nga naman ng beauty. Baka para sa kalaban ko, maganda yung tae sa gitna ng kalsada. But then again, no, para sa mga postmodernists na naniniwala sa ganitong pag-iisip, I doubt na meron kayong maiengganyo sa ganitong kamaling amats nyo, no? Ang pangit ng mga amats sa pinagagawa nyo kung ganito ang paniniwala ninyo. Langaw lang ang nag-i-enjoy sa tae at ihi. At para tawagin mong isang art ang tae at ihi, highly likely dapat patunayan mo rin ngayong gabing ito, no? Kung tama ba yung takbo ng pag-iisip mo na ma-label yung mga ganung bagay bilang sining. With that being said po, no, i-reiterate ko po, hindi po lahat ng akto o gawa ng mga tao ay sining. Yun lang po. Salamat po. Alright, maraming salamat, Mind, sa iyong napaka-enthusiastic, no, na opening statement. So, sa mga nakagusto ng kanyang latag, pakisenda na lang po ng gift si Minds. So, ngayon, dadako naman tayo sa 10 questions naman ni Steven. Steven, are you ready para ibigay ang iyong mga tanong? Yes, ready. Okay, first question, go. Ano ang definition ng postmodernist
Ang postmodernist po ay isang movement na nangyari noong 1860 kung saan binabago po nila o ini-stretch po nila yung mga nakagisnan na pong mga standards nun. Wala po silang objective truth at kaya po nilang baguhin yung mga standards ng era na yon. Thank you po. Next question. Okay, next question. Second question. Bago magkaroon ng pundasyon o yung definition mo ng art, yung classical art, meron na bang art categorical? Categorical, ano pagpipilian ko? Meron o wala? Well, meron. Meron na tayong kinoconsider na, kagaya ng sinabi ko, no, na even before yung postmodernist era ng 1860s, meron na po tayong mga sinet na standard. Nagbigay nga ako ng 7 key factors para doon. Next question po. Third question, hindi ko tinatanong no kung meron before postmodernist. Ang tinatanong ko kung meron before your classic definition. So, ito yung tanong. Meron bang art before classical definition na binigay mo? Yes or no? Objection, moderator, no? Okay, time, moderator's time. Ano yung objection mo, Minds? Mukhang hindi ata naiintindihan ni Sibin yung latag ko. Wala po akong sabing classical definition ng art. No, ulitin ko lang po, Mr. Moderator, siya po ang nagbigay ng definition ng art doon po sa pre-debate namin. Nabinago po niya ngayong gabing po ito. So sa kanya po dapat manggaling kung ano ang definition ng art na tinitindigan ko. Si Ben, ano yung counter objection? Yung tinutukoy kong classical definition ng art dito, yung before postmodern, classic yun eh. Then, Okay. that's Kasi okay. Teka, wait lang. Nagbigay na kayo ng inyong kanya-kanyang objection at counter-objection. So, sa napagkasunduan sa rules, magro-ruling na ako after yung sabihin yung mga yon. Hindi na pwede ulit mag-repeat ng objection. So, magbibigay na ako ng aking ruling. Yung binabanggit ni Siben na definition ng art ay yung sa inilatag ni Minds na before postmodernism ay meron ng art. So yun yung tinatanong niya, ano yung definition ng sinasabi na yun na art. So ang ruling ko, valid yung tanong, so kailangan mo yun sagutin, Minds. Okay, thank you. Ang definition po na tinitindigan ko ngayong gabi, ulitin ko lang po, ay yung definition na pinagkasundaan namin ng pre-debate po. No? Pero kung pipilitin niyo po ako na magbigay ng definition base dun sa nasabi ko ng isang word, no? Ang definition po ng art noon ay expression of oneself. Yun po. Okay, next question. Okay. So agree ka na meron kang binigay na description ng art before postmodernist? Yes or no? Objection po. Objection, ano yung objection, Minds? Okay, hindi po umiikot ang latag ko doon sa mga art before postmodernist. What I only said, key factors, hindi po definition. Dapat po alam po ng kalaban ko yung difference ng key factor at definition. Counter objection. Ang tanong ko, kino-confirm ko kung may binigay siyang definition, yung nature ng art na kino-considered niyang art, hindi key factor, wala kang ganyan tanong. Tinatanong ko kung may binigay siyang definition, hindi key factor. Okay, lahat naman tayo na nakikinig, nakita naman natin na sumagot si Minds na ang definition niya ng art is expression of oneself. So malinaw na meron siyang binigay na definition. So I rule this as a valid question. So kailangan mo siyang tanungin, sagutin, Minds. Okay, pakiulit yung tanong, Sibel. Agree ka ba na meron kang binigay na definition ng art before postmodernist? Yes or no? Categorical. Yes. Okay. Next question na ba? Pangilan na po ito, moderator? Wait lang po. This is your 5th question, pang-5. Fifth question. Okay. So, ito yung tanong. Kung diyan, no? Kung diyan ang definition ng art sa'yo at diyan nag-start yung definition ng art sa'yo, tanong, meron na bang nag-e-exist na art before that definition? Yes or no? Mr. Moderator, okay, objection po. Ulitin Okay. ko lang po, no? Ang latag ko po ay key factors. Bahagya ko lang pong nasabi yung era before postmodernist.
No, hindi po umiikot doon yung latag ko. Magtanong po siya doon po sa mga nilatag ko. Okay, may counter ka ba? Oo, meron. Moderator. Ang tinatanong ko dito yung timeline, yung history. Kung nagkaroon ng art, hindi ko tinatanong kung saan umiikot. Kasi yan ang weakest link ng ng argument mo. So yan ang tinatanong ko. Timeline, kung meron. Okay, ito ang aking ruling. Base sa ating rules, ang dapat lang tanungin ay yung mga nilatag, no? At doon sa latag ni Mines, nabanggit niya na meron ng konsepto ng art before postmodernist era. So doon nagtatanong si Siben, doon sa art na before postmodernism. So I rule this as a valid question. So kailangan sagutin yan, Mines. Okay, pakiulit yung tanong 7. Okay. Nagbigay ka ng definition ng art, which is expression 2. Ang tinatanong ko, before that definition, nag-e-exist na ba ang art? Yes. Okay, thank you. Pang ilan na to? Pang 6, no? Sixth question. Okay. Eto, tanong. Kung nag-e-exist na pala, no? Yung art before that Teka lang, definition. Mr. Moderator, I apologize, no. Napapansin ko lang po na before objection, Wait lang, counter objection. Hindi pa po tapos yung tanong ko, nag-object wait na. lang. Wait. Moderator's May objection time. lang po ako. Moderator's time. Ito ang napagkasunduan natin sa rules. Nung tayo ay nagpi-pre-debate, kailangan patapusin muna yung tanong bago kayo mag-object. No, So, the both of you yun. So, Mines, wala sa rules natin na mag-object siya habang hindi pa nagtatanong yung iyong katunggali. Though So, I understand that, Mr. Moderator, but Yes, you yes, you have to hear me. Ito po yung reason kung bakit nag-object po ako, no? Mines. Sabihan po namin, Mines, pakikinggan kita, Mines. Patapusin mo lang yung tanong ni si Ben, Okay. then pakikinggan kita sa iyong Okay. objection. Hindi pwedeng lumabas doon sa Okay. pagkasunduan natin na rules. So, si Ben, can you repeat your question? And then, mag-object si Okay, Mines. so bago ko ma-interrupt, no, ito yung question ko. Tinatanong ko, kung may nag-e-exist na palang art nun, ano ang definition ng art na yun? Okay, Mines, Pwede ba ngayon ako ko mag-object? ibibigay yung objection mo. Sige, ano yung objection mo? okay. Ito po yung objection ko, Mr. Moderator, no? Meron na pong ilang instances si Siben na pagka before objection, iba yung structure ng tanong niya. After objection, babaguhin niya. Ilang beses niya pong ginawa yan dito. Kaya ko po kino-call out yun kasi napag-agrihan po namin, no? Na una, all fallacious questions ay bilang. No? Pangalawa, hindi po pwedeng baguhin yung mga tanong. So, ang darating po, no, kung magtatanong si Siben sa akin ng isang tanong at nag-object ako at babaguhin niya, lalabas po na dalawang tanong na itanong niya sa akin. Unfair po yun. Pangalawa, no, sabi po doon sa napagkasunda natin ng pre-debate. Objection, isang objection lang. Sorry, Mines. Kasi ang kailangan ko lang i-rule ay isang objection. Siguro, i-object mo na lang yan sa susunod na tanong. Kasi isa lang yung i-rule ko per question. Yun naman yung napagkasunduan. Fine. So, ano yung counter objection mo, Steven? Napagkasunduin natin na ang invalid questions ay hindi sasagutin. Ang mga invalid questions ay wala sa latag. Pangalawa, pag fallacious. Walang fallacious sa latag ko at kung meron, ipaliwanag mo sa sa side mo. Ngayon, hindi ako lumabag doon sa rules na nasa topic kasi nasa latag mo yan. Okay, so ang ruling ko, wala namang binabago si Steven sa kanyang mga tanong. In fact, inuulit lang naman niya, inuulit niya lang yung kanyang tanong, wala siyang binabago. So, dito sa tanong na ito, nagkaroon na tayo ng isang objection at counter objection. So, kailangan mo siyang sagutin na Mines. So, pakiulit nung tanong si Ben. Please, wag mong babaguhin as much as possible exact kung paano mo siya dineliver. So, pangalawang ulit na to, no? Okay. So, bago ako ma-interrupt, nagbigay ka ng definition. Tanong, nag-e-exist na ba? Kung nag-e-exist na pala yung art na yan, ano ang definition yan? Okay, nasagot ko na po kanina yan. Sabi ko na nga, di ba, expression of oneself. Again,
Napagkausapan din po namin sa pre-discussion, sa pre-debate namin na hindi pwedeng mag-ulit ng tanong. Ito po yung rason kung ba't kailangan ko po mag-object kanina pa. Nagbabago si Siben ng tanong niya. Aside from that, nag-uulit siya ng tanong. Objection. Wait. Wala nang objection since itong 6 question sa rules natin, bawat isang question, isang objection, isang counter lang. So, kailangan na natin. Sumagot ako. Okay, pupunta na po tayo sa 7th question. So, Siben, kindly give your next question. Siben, 7th question. Okay, 7th question. Ayan. Thank you sa 7th question. Okay. So kung may nag-i-exist na pala ng art na yon, magbigay ka ng halimbawa ng art na yon before your definition. Objection, Mr. Moderator. Uulitin ko po, no? Although sinagot ko yung mga tanong prior to this para malinawan si Siben, hindi po yung mga art before postmodernist era yung topic namin ngayong gabi. Wala po akong latag dyan. So kaya magtanong siya dun sa latag ko kung nakinig talaga siya sa latag ko. Counter objection, moderator. Sige, ano yung counter? Lahat, kung napansin nyo, no, lahat ng question ko ay valid. So lahat ng answer doon sa question ko ay i-accept natin. Bakit ini-invalidate yun? Eh, pinaboran nyo ng moderator kanina. Okay, again, ang rules natin, kailangan magtatanong ayon sa nilatag. At nilatag ni Minds kanina ang art before postmodernism. At ngayon, humihingi lang si Siben ng example. Again, walang fallacious sa tanong, that's valid. So, kailangan mo talaga siyang sagutin, Minds. Okay. So, kung manghingi ka sa akin ng examples ng mga art, example lang naman yung hinihingi mo, no? Classical arts. 8th question. Okay. So nagbigay siya, sabi niya, classical arts. Ulitin ko yung tanong. So nagbigay siya ng category, no, which is classical arts. Tanong, magbigay ka ng halimbawa na classical arts before your definition. Okay. Classical dance. Dahil isang form ng art ang dance, Siben. Next question. Ilang question na po, sorry? 9th. Second to the last. So, meron pa akong dalawa. Ngayon, no? Ang tanong, possible ba, no, na magkaroon pa ng ibang definition maliban diyan sa binibigay mo kanina? Yes or no? Explain. Well, possible na magkaroon ng ibang definition ng art kung una, authority yung magbibigay ng panibagong definition. Pangalawa, consensus-based, majority pag-aagrihan ng mga tao. Pang-10 tanong. Last question. So kung nagbabago pala ang definition nito based sa konteksto at sa structure, agree ka ba, no? Ito yung tanong, agree ka ba na ito ay pasok sa definition ng postmodernist? Hindi ako agree. Dahil una, sabi ko, authority ang magbibigay ng panibagong definition. Authority ba ang postmodernism? Hindi. Pangalawa, ang sabi ko, consensus based. Ibig sabihin, majority ng population. Majority ba ang postmodernist? Hindi. Wala tayong data niyan. So wala silang karapatan na baguhin yung mga standard na naiset before their time. Thank you. Ayan po. So doon natatapos ang cross-examination round ng affirmative to negative. So, hinga-hinga muna tayo, no? At talagang lumalagablab at umiinit ang tanungan dito sa debate na ito. Again, kung meron po kayong gustong suportahan ng mga debaters, kindly give na lang po yung gifts. Pakishare na lang po at like itong live para mas marami pang makapanood. Bago tayo pumunta sa next round, which is the rebuttal rounds. Timer, paki-ready ng 3 minutes. 3 minutes lang ang kanilang rebuttal. Siben, ikaw ang mauuna. Yes po. Okay, your timer starts now. Start! Okay, so nakikita nyo yung pag-iwas ni Minds doon sa mga question at valid question ko. Pa-unmute po. Pa-mute po. Teka lang, naka-distract po kasi moderator.
Stop time. Pakibalik yung oras, Rain. Ayan, tapos pakimute na. Ayan. So, your timer starts now, Siben. Okay, so makikita natin yung pag-iwas ni Mines doon sa mga valid question ko. Kung tatandaan nyo, kung magkakaroon tayo ng recap, lahat ng binigay ko nasa rules. Walang fallacious. Ngayon, sa mga objection niya, lahat yan butata. Yan ay katunayan na nasa sako. Nagugulat sa latag ni Siben. Talagang nagulat siya na iba pala, no? Iba pala at pinatunayan natin ang effect. No, ang effect at ang definition talaga ng postmodern na kaya natin i-deconstruct yung mga definition mo kasi hindi kayo magdidikta, walang objective truth sa pinag-uusapan natin, kaya kayang-kaya natin baluktutin. Kung titignan natin, no, hindi magi-stop ang definition ng art porkit sinabi ito ng isang authority, ng konsensus. Hindi ganyan. Nililimitahan mo ang pagiging artistic ng isang tao. Hindi porkit hindi kayo umaagree, hindi porkit hindi umaagree ang consensus ay hindi na art, no? Yan ay kalabagan, no? Yan ay diskriminasyon sa pagiging artist. Halimbawa, ako ay gumawa ng isang tunog. Ako ay isang gitarista, no? Check yung mga videos ko. Ako ay isang gitarista na nag-aaral ng isang death metal song na ako ay nagsusulat sa aking banda, okay? Ngayon, ano ang mararamdaman ko pag sinabi ng majority ng consensus na authority, Siben, hindi naman yan music eh. Hindi yan artistic. Sino kayo para magsabi sa akin kung ano yung pagiging artist ko? Hindi ganyan. Tandaan natin, no? Ang art by definition, Mines. Ito ay working definition sa Britannica. Pamalian mo kung tanggi ka. Britannica na ang art ay expression ng yung skill. Sino ang consensus na sasabihin sa akin na hindi ko kayang gumawa ng isang death metal song? Porkit hindi nyo nagustuhan yung kanta ko? Sasabihin nyo, hindi yan art. Hindi ganyan. Yan ay discrimination. Nakakahiya ang mga taong ganyan. Kaya patunay ang filosofiya ng postmodernist na hindi natin pwedeng mag-confirm kung ano ang definition, kung ano ang naitayo. Dapat buwagin. We build from the ashes. Hindi kayo magdidikta kung bakit ako artist. Ngayon, tanong mo kanina, paano si Siben makakita ng pupu art na ba yun? Ang konteksto, hindi pagiging aesthetically appealing. Tandaan natin yung example ko, no? Hindi porkit walang nakagusto nung ginawa kong pag-ihi sa'yo habang nagsasayaw tayo, ay hindi na art yun. Performative art yun. Tandaan natin, no? Meron niyang isang artist na si Duchamp. Si Duchamp, naglagay siya ng isang toilet, no? Ng bowl, no, sa museum. Art na yun kasi hindi nyo malilimitahan ang tao sa pagiging artistic. Normal ang pagiging creative at pag-e-express ng skills ng tao para para mapakita sa mundo. Thank you. Alright, thank you sa iyong rebuttal, Siben. So, I believe nung pinag-usapan natin sa pre-debate, pareho muna kayo magbibigay ng rebuttal rounds bago ulit yung tanungan. So, Mines, pag-ready. Hindi po ganun yung napag-usapan doon. Babaguhin na naman po ba natin, Mr. Moderator? Objection. Okay, so... Wait lang, objection, moderator. Kina-question kasi yung authority nyo napagkasunduan kasi sa opening lang. Kung tutol siya dyan, magbigay siya ng Hindi po. Papaliwanag ko po, Mr. Moderator, no? Ang napagkasunduan po natin noon, opening statement, then cross-examination, opening statement on it, then cross-examination, rebuttal, then cross-examination, rebuttal, then cross-examination, then conclusion. Yun po yung napagkasunduan noon, no? Kung binabago po yung usapan, pag na hindi ko po ako alam, aware, na nababago po pala, okay, naabisuhan niyo. Okay. Since para wala na lang pong masabi sa debate, since ganun din naman talaga yun, no? Wala namang mangyayaring change doon, no? Kung magbigay ng rebuttal at magtatanong, wala namang din problema kung both kayo magbigay ng rebuttal at saka magtatanong. Wala namang effect yun sa debate. So susundin na lang po natin kung ano yung nauna na natin ginawa na after magbigay ng opening statement ay magtatanong na. So pupunta na tayo sa 5 questions, no? 5 questions dito sa next na tanungan. Mr. Moderator, ulitin ko lang. Okay, hindi ko naiintindihan. Pasensya na po, no, Mr. Moderator. Kasi para ang daming adjustment po sa napag-usapan. Hindi po 5 ang tanong ngayong cross-examination after rebuttal.
tatlo lang po. At even po kanina, no sa opening statement po, ang napagkasunduan lang po namin ni Siben, 7 tanong lang po. So hindi ko po naiintindihan yung mga pagbabago sa debating ito ngayong gabi. I was there sa mismong pre-debate. After this debate, kapag mapakita niyo yung video na ang sinabi niyo doon is 7 tapos 3 sa rebuttal, hindi na ako magmo-moderate. Ang Okay. talagang naalala ko doon 10 at 5. Okay, Kinalahati. lang Mr. Moderator. Pagbigyan natin lahat ng gusto niya, Mr. Moderator. Thank you. Ay, hindi ko po ito gusto. Pinag-agrihan po natin to, Siben. Okay po, pabor po. ako dun sa- Sige, gano'n na lang. Kapag after ng debate na to, inilabas niyo yung video ng pre-debate na mali ako ng pagkakaalala. Kasi ang alala ko talaga doon, 10 tanong and then sa second questioning, 5. Kinahati siya. Ako pa yung nag-suggest nun eh. So, kung mali ako, never na uli ako magmo-moderate kapag mali ako. So, I think wala naman din kasing problema kung magtatanong ka ng extra question. Kung gusto nyo magtanong ng 3 tanong, pwede nyo i-waive yung 2 tanong, no? Hindi nyo kailangan i-maximize yung lahat ng question. So, I don't see any problem kung 5 man yung maximum questions. So, are you ready, Minds, na magtanong? Yes. Okay, so give your first question. Okay. Unang tanong, Siben, sabi mo ikaw ay mahilig sa death metal. Tama ba ako nang rinig doon? Categorical yes or no? Yes. Next question. Pangalawa, sabi mo kanina, may mga tao na hindi na-appreciate yung mga ginagawa mong singing. Possible kaya na ang reason nun A, wala kang talent, o B, hindi lang nila gusto yung music na tinutugtog mo? Sagot, hindi lang nila gusto yung yung death metal ko na 7-string pa gamit ko, no? Talagang napakabilis ng BPM at nag-arpeggio pa ako. Hindi nila magugustuhan yan, hindi lahat ay gusto ng aggressive music. Pero ito ay music. Music is art. Okay. Pangatlong tanong, Siben, sabi mo music is art, no, Siben? At sabi mo rin, lahat ng human intervention ay art. So, pagka ba hinampas ko yung bato at gumawa yun ng tunog, para ba yun sa'yo? Art na yun? Categorical yes or no? Sagot. Ayan, sagot. Yes! Art na yan, no? Pag pinukpok mo yung bato at tas tumunog, art na yan, Minds, kasi yan ay naglikha ng tunog, no? Na somehow maganda, no? Or pangit. Hindi yan definition. Art yan kasi gumawa ka ng tunog. Yun ang punto. Next question. Okay, pang-apat na tatanong, Siben, sabi mo, yung pagpukpok sa bato ay isang art dahil nakagawa kayo ng tunog. Possible ba, Siben, na yung pagtugtog mo ng gitara ay kasing pareho lang ng paghampas ko sa bato? Wala masyadong value, bumuo lang ng tunog. So art pa rin ba yun kahit masakit yun para sa tenga ko? Categorical yes or no? Yes! Art pa rin yan kahit hindi maganda, hindi appealing sa'yo ang music ko kahit yan. Tunog bato. Tatandaan natin, ang bato, ang pagpupok sa bato ay percussion. Ang gitara is strumming. Napakalayo. No? Pero papatulan natin yung pamperang argumento. Next question. Okay, Last pang-limang question. tanong. Ay, tapos na pala yun. Sorry, nabi. Last pa. Ay, okay, sorry. Okay, pang-limang tanong, Siben, no? Sabi mo na yes. No, ayaw lang ng mga tao marahil yung pagtugtog mo. No, yan. So, isa pang-limang tanong ko, Siben, possible kaya, Siben, na overconfident ka lang at wala ka naman talagang talento dyan sa napili mong sining? Categorical yes or no? Yes, overconfident ako kasi may gusto, no? May gusto ng art ko kasi kakatugtog ko nga lang sa gig, no? Ang daming nagslaman, ang daming nagustuhan yung reading ko. No, tinutugtog ko death metal, sila nagwawala sa death pit, sa mosh pit. Talagang nagugustuhan nila. Yes, confident. Overconfident. Alright, that concludes the questioning of Minds kay Siben. So, dadako na tayo finally sa yung rebuttal statement. Minds, ready na ba yung time for 3 minutes? Yes po, Teka ready. lang. So, Minds, your timer starts now. Thank you. Uulitin ko lang yung pang-limang tanong ko, no? Sabi ko, Siben, possible ba na overconfident ka lang at talentless ka talaga, wala kang talent, no?
Kaya man nasasabi mo na hindi lang gusto ng mga tao. Ang sabi ni Siben, yes. So inamin niya na wala talaga siyang talent. So sinisipa ni Siben yung mga tao na ayaw ng music niya kung wala lang pala talaga siyang talent, no? At ito ang problema dun sa mga postmodernist na kagaya ni Siben. No, itong mga postmodernist na to, no, ine-expand yung mga salita para magkaroon ng spot yung mga talent ka sa tao dun sa era, dun sa criteria. No, wala kang talent sa pagkanta, boses paniki ka. Okay, stretch natin para mapasok ka dito. Okay, nakakatunog ka ng paniki, sound yan, art yan. Congratulations, singer ka na. Ganyan ang pamantayan ng mga postmodernist sa kagaya ni Siben. Okay, isa pa ang problema do sa mga ganitong paniniwala, no, na tinatanggalan nila ng karapatan yung mga taong meron talagang talent at inihahani nila yung sarili na doon. Yung overconfidence nila na ihana yung sarili nila dun sa mga taong nagpursige, nag-aral at ipinanganak na merong talento. Pangit na mindset po to, kapareho ng mindset at titignan mo yung tae at sabi mo na art yun. Mali po yun. O kagaya ng sabi ko kanina, baka may amats lang talaga kayo at hindi kami makajive dyan. No? At gagastate nyo pa kami na mali kayo, tama kami. Teka lang, hindi po ganon. No? Tinitindigan din ni Siben na yung gera ay art, highly like tinitindigan niya rin na yung porn ay art, lahat ng bagay ay art. Nung tinanong ko siya kanina sa cross-examination namin ng una, sabi ko sa kanya, nung sa latag ko, na hindi naman talaga siya nagtanong pala doon sa latag ko. Sabi ko, Siben, yung si Mang Kanor ba, nung pinapasok niya yung kamay, nung kamay niya doon sa menor de edad, para ba sa'yo art yun? Highly like lang, sasagot niya doon, yes. Kasi para sa kanya, lahat art. Lahat ng mga pangit na bagay, distasteful na bagay, art, mali yun. Ito bang mga ginagawa niya ngayong gabi, consider ba ito na art para sa kanya? Highly likely, yes. Yung mga bagay na hindi niya naabot sa buhay niya, art ba yun sa kanya? Highly likely, yes. Interesting, no? Kahit yung mga pangit na bagay na ginagawa ng mga tao para sa kanya ay art. Pero yung nature, hindi art yun sa kanya. May special pleading. Double standard. No? May mga pamantayan si Siben sa subjective brain niya, no? Subjective mindset niya. Para sabihin na ito art, ito hindi. So pag hindi kayo mag-agree sa akin, mali kayo. At mali siya doon. Kaya ang titindigan ko ngayong gabi, no? Titindigan ko na hindi naman natakil ng maayos, no? Hindi lahat ng intervention ng mga tao ay art. Hindi art yung mga kalokohan na ginagawa ng iba, no? Hindi art yung pag-a-adjust natin doon sa mga structures na nabuo na noon pa. Hindi po yun art. Yung iba po doon, kalokohan lang. Okay? Yung iba po doon, gaslighting lang. Yan po ang problema. Salamat po. Time. Thank you. Thank you po sa inyo, Mike, sa inyong rebuttal statement. So, dadako na tayo sa 5 questions naman ni Siben. Siben, are you ready? Ano ba? 3 ba? 5 po. 5. Pero pwede mo namang i-wave kung gusto mong 3 lang. So, okay, sige. First question. Okay, Minds. Unang tanong. Okay. Ang art ba ay contingent sa human? Yes or no? Yes. Okay. Next question. Second question. Kung yes pala, no? Kung yes ang sagot mo. Second question. Kung yes ang tanong mo na contingent ang art sa human, possible ba na walang art kung walang human? Well, Sagot? possible. Objection, moderator. Unresponsive po yung kalaban. Okay, Sabi ko possible. kasi may delay, no, Minds. Matagal na niyang natapos yung kanyang tanong pero hindi ka kasi nagre-respond. So, pakisagot na lang. Mr. Moderator, Possible. counter objection lang po. Meron 20 seconds po ako to answer. May karapatan po ako mag-isip muna bago sumagot. Hindi ko pa naman po naubos yung time ko. Actually, para yun... Moderator. Teka. Nag-object na kayo at nag-counter. So, ganito na lang, no, para mabilis tayo. So, ibalik mo na lang yung time, start timer sa 20 second, tapos sasagot na si Mind. So, go ahead, Minds, answer the question. Possible. Next question. Okay. Next. So, ang nature ba kaya mag-express ng skills nila? Yes or no?
No. Pangapat Okay. na tanong. Ay, sorry. Okay, pang-apat na tanong. Nakaangkla ba sa pagiging aesthetically appealing ang art? Yes or no? No. Dahil sabi ko nga dun sa isa sa mga key factors, no, kailangan merong aesthetic value para matawag na art. Pang-limang tanong. Okay. Kung hindi pala nakaangkla sa pagiging aesthetically appealing ng art, bakit hinuhusgahan nyo, no? Bakit hinuhusgahan nyo? Ito yung tanong, bakit hinuhusgahan nyo yung way, yung pag-express ko ng death metal music? Bakit? Tanong, yes or no? Ayun, bakit pala? Hindi pala yes or no. Okay. Mali yung tanong, no? Sabi ko Is nga, that an diba? objection, Minds? Objection, Mr. Moderator. Sige po. Sige. Hindi ata naintindihan ni Siben yung sagot ko sa pang-apat na tanong niya. Is that, are you calling that a fallacy? Teka, kinaklarify ko lang yung objection mo na. Are you saying that, Mr. Moderator, that's fallacious? sinabi ko lang po, hindi po ata naintindihan ni Siben yung sagot ko sa pang-apat na tanong niya. Kaya iba yung tanong niya sa pang-lima. Okay, Siben, ano yung counter objection? Wala po akong nilabag, no? Wala po siyang karapatan magparatang kung naintindihan ko o hindi. Wala po akong nilabag kung gusto kong palitan yung flow ng questioning ko. Meron bang rules, moderator, na kailangan ito yung flow lang natin? Hindi ganoon. Meron po ba? Okay, so ito yung aking ruling, no? Again, sa ating rules, ang aatakihin nyo ay ang argumento, hindi yung inyong mga opponent. At sa rules natin, sa second questioning round, pwede mong tanungin kahit ano, basta pasok sa topic. And ang death metal art ay pasok sa topic dahil tungkol ito sa art. So, kailangan mo yun sagutin, Minds. Okay. Yung pa sa pang-limang tanong ni Siben, no, expand ko ito to 20 seconds naman to, no. Sabi ko doon sa pang-apat na tanong ko na hindi na meron nga tayong sinet na standards na kailangan pasok sa beauty, no. Merong sense ng beauty doon. Sabi ni Siben, kung hindi naman pala nakaakla, hindi yan yung tanong ko doon sa hindi yan yung sagot ko doon sa pang-apat na tanong. So mali siya ng intindi. Pinapatunayan ko nga doon sa pang-apat na sagot ko na nakaangkla dapat sa beauty, no. Yung mga thank you. Time. Okay, so ang next round na natin ay ang conclusion round. Ang una na ngayon na magko-conclusion is yung negative, no? Minds, are you ready sa yung 5 minutes na conclusion? Minds, are you there? Minds? Yeah. Okay, your timer starts now. Okay, magandang gabi po sa lahat, no. Una po, salamat po sa platform, sa roundtable. Salamat din po sa aking kalaban, sa moderator. Salamat din po sa mga nag-abot ng kanilang gifts po sa gabing ito, no. So, i-reiterate ko lang po, no, kasi medyo na derail po tayo dun sa topic, no, base dun sa mga cross-examination kanina. Hindi naman natibag yung mga latag ko, no. Titindigan ko po na hindi po lahat ng human intervention ay art, no. Iisa-isahin ko po na una, yung mga tae sa kalsada, ihi sa mukha, gera sa iba't ibang lugar, hindi po yun art. Actions lang po iyon. Nag-set po tayo ng parameters before pa ng mga postmodernist era ng 1860s para sa matawag natin na isang sining ang isang bagay. Okay? Hindi po natin pwedeng baguhin yun dahil lang trip natin. Hindi po ganon. No? Bilang society, no, bilang mga tao, kailangan po natin manindigan doon sa mga pamantayan na yan. Hindi po out of nowhere, dahil nga subjective ang reasoning ng mga tao. Pwede mo nang baguhin. At pag hindi nga po bumabor sa'yo, kasalanan pa ng mga taong yun na hindi na nagustuhan yung sining na binabato at pinapakilala mo sa kanila. No? Marami pong mga tao na talentless sa larangan ng sining, no, na nagtapon lang ng pintura. Tapos akala nila, sa canvas na yun, no, nagtapon sila ng pintura sa canvas. Akala nila art na yun. Meron pang isa, naglagay lang ng saging sa canvas. Art na yun. May mga pamantayan po tayo. Kahit sa music. No, maraming taong hindi magaling kumanta.
Pero kailangan nating tanggapin na ngayon dahil sa mga ibang tao na medyo mababa yung confidence sa sistema at yung mga tao din na hindi masyadong gusto na nakakanti sila, na kailangan artist na rin sila. No, pababa ng pababa ang kalidad ng art natin habang tumatagal. At sa dulo nito, no, highly likely hindi natin madidistinguish yung art sa non-art. Si Picasso, nung nagsisimula siya nung bata siya, napakatagal bago makagawa ng isang matinong painting. Ngayon, yung mga tao, 10 minutes lang nagtapon lang ng pintura sa canvas, art na para sa kanila yon. May mali po doon, no? Kaya po ang tindig ko po, no, kung mahilig ka sa basura, baka langaw ka talaga. Hindi ka artist, langaw ka lang. Muli po, salamat po. Alright, maraming salamat Mine sa iyong conclusion na statement. So, punta naman tayo kay Siben, pa-ready na lang din ang kanyang 5 minutes. Okay ka na ba, Siben? Yes, ready. Okay, your timer starts now. Ganon, Charis. Hindi, no? Ngayon, I'm very disappointed sa nangyaring debate. Talagang nag-exert ako ng effort, kinalaban ko yung sarili ko, sinasako ko yung sarili ko, pero talagang pumipiglas. Pero na-disappoint ako. Likumin natin ngayon yung kalat ng kalaban natin. Ang tandaan natin, no? Opening statement ko, nagbigay ako ng mga description, no, kung bakit natin kailangan pag-usapan to. Ang tinatalakay dito, ontology ng art. Ano yung nature ng art? Tinatalakay natin yan. Ngayon, yung epistemology, kung paano natin nalalaman ng isang art, no, yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon, kinukulong niya ako doon sa pagiging, ito ba ay good or bad art? Hindi ganyan. Moral yan eh. Moral yan ng moral arguments yan, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Na-reader na tayo, sabi na natin, pamperya. No? Ngayon, bigyan natin ng justice sa mga bagong pasok dyan. Pakinggan nyo ang argumento. No? Sabi ko kanina, Exhibit A, no, ang mga naturally occurring substances ay hindi art. So basically, ang tinutukoy ko dito ay nature itself. Mga natural. Okay? So example, rainbow, pag-ihi. Hindi yan. Hindi yan ang tinutukoy dito. No? Exhibit B, no? Ito yung pangalawang latag. Hindi nakaangkla sa meaning or sa pagiging aesthetically appealing ang isang art. Kasi nga tandaan natin, kung iaangkla natin yan sa meaning at sa pagiging aesthetically, sino kayo para sabihin na hindi ako artistic? Hindi porkit nagpulong-pulong kayo dyan, sasabihin yung hindi na maganda ang death metal ko na nakapost na dyan sa profile ko, no? Pwede nyong i-heart, no? Kasi ang problematic dyan, hindi natin pinag-uusapan kung beautiful art ba o bad art ba. Hindi ganyan. Ang tinatanong natin yung ontology, yung nature. Kasi bad art, good art, bad art, good art, beautiful or pangit yan, art yan. No, hindi natin pinag-uusapan yung ba ang cubism kay Picasso, hindi ganyan. Okay? So makikita natin, no, yung pag-iwas sa topic na derail eh. Kasi na-derail yung latag niya, no? Kasi ganun kadali, no? Ganun kadali ang art of debating minds. Nakita mo, dinemonstrate ko sa'yo ang pagiging postmodernist ko. Effective. Nagulat ka, no? Na binago natin yung structure. Nagulat ka na in-stretch natin yung unawa natin sa art. Yan ang problema sa pagiging theist. No? Kasi nasa banner yung theist. Sorry, hindi yan sa Roman. Yan ang pagiging problema sa isang theist. Okay, pero hindi naman yan ang topic. Yan ang pagiging problema pag masyado tayong komportable sa isang definition, no? Hindi na nag-grow, walang room for adjustment, walang room for innovation. Hindi, magko-conform tayo na ang art dati ay dapat hanggang ganito year lang ang definition. Hindi, nag-e-evolve ang society, nag-e-evolve ang unawa natin, which is the point, philosophy of postmodernist, na kailangan let's break the structure and build from the ashes. No, sino kayo para husgahan na pangit ang art ko? Hindi porkit may consensus kayo ay hindi na death metal. Ano masasabi nyo sa nakipag-islaman doon sa mga sagig ko? Sa nakipag-islaman sa thy art is murder. No? May bandang ganyan. Ngayon, death metal yan. Isa yan sa mga biggest influence ko. Libo-libong tao nanonood. Sino ka para sabihin na tayo at langaw lang sila para maka-appreciate ng pangit na art? Ang pinag-uusapan, hindi pangit or ganda. Pinag-uusapan kung ano yung art. At paano natin malalaman ng art? Hindi nakaangkla sa pagiging aesthetic yan. Humiliation, no? Dinidiscriminate yung pagiging artist ng isang tao.
Ang ganda nga ng example mo kay Picasso na nilatag mo, no? Diyan sa yung closing. Natandaan nyo, nung bata si Picasso, hindi pa siya nakakagawa ng magagandang painting. Pero pag binenta mo ngayon yun, si Picasso na yun eh. Mas mahal pa ata yung mga lumang painting niya sa mga bagong painting niya. Kaya nga nagtatrive yung mga collectors na tignan yung mga unang art ng mga artists. Kasi baka iba yung structure, baka iba yung definition niya, iba yung perception niya kung paano niya tignan yung art. So makikita natin nag-e-evolve ng improvement, hindi nakakulong sa iyong foundation, hindi nakakulong sa iyong key aspects. Thank you. Salamat sa mga naod. Ayun, maraming salamat si Ben sa iyong conclusion. So, doon nagtatapos ang ating debate, no? So, anong tingin nyo mga audience? Sino po ba para sa inyo ang nanalo? Well, anyway, meron tayong judging round kung saan hindi natin, no, mapagtatakahan kung sino ba ang nanalo dahil meron tayong mga judge dito na nag-determine kung sino po ang panalo. At para doon, iti-turn over ko po siya sa ating host. Host? Sir Blind, comments daw muna po. Comments? Hello, Jack, baba ka muna. Ayan. Bakit sa 80? 80 akat ka. Okay. Meron tayong mga judges for tonight. Sinong gustong mauna? 80, Ilo, and Tommy? Hello. Dinig ba ka? Dinig. Yes, ikaw na 80 ang mauna. Go ahead. Ay, si Ilo pala daw muna. Sila, una na sila. Ibang ako kasi may work pa ako. So, ako lang. Go. Okay. Sige. So, ganito. So, opening statement, maganda yung opening statement ni Steven. He was able to define art, make a distinction about what is art and what is not art. And nilagyan agad ng bako ni Steven yung mga posibleng objection ni Minds. Good job din kay Minds for showing absurdity of na dun sa topic na all human interventions are art. Like yung scenario na yung kay Mang Kanort, yung tae. So kahit pa rebuttal, it looks like as if nagrebat na si Minds kahit opening statement pa lang. Opening statement, parehong magaling, but ibibigay ko kay Minds highlighting the absurdity of a position is literally a powerful rhetoric. So 10 in favor of Minds, 9 in favor of Steven. Pagdating sa cross-exam, kalmado magtanong si Mind, but ang lagi natin tatandaan kapag cross-examination, kailangan naka-pressure yung tanong, right? Kasi the moment na malamya kang magtanong or kalmado kang magtanong, that is not a cross-examination. That is a discussion. So, merong mga non-important questions si Mind during the first phase of the cross-examination. Straightforwarding sumagot si Steven sa first phase ng cross-examination. Mas naging honest si Steven sa cross-examination. Mas pressing magtanong si Steven kumpara kay Minds, which should be the case if you're in the cross-examination. Yung line of consistency sa questioning ni Steven ay consistent. So para sa akin, ibibigay ko ang cross-examination in favor of Steven, and valid ang mga questions ni Steven, attacking yung stand ni Minds. So again, that would be 10 in favor of Steven and then 7 in favor of Minds dun sa cross-examination phase. Now, let's go agad sa rebuttal. Si Steven, pinoint out ni Steven na wala siyang nilabag sa cross-examination sa pagtatanong, na yung moderator mismo na nag-rule na nag-valid yung question niya. Very powerful rebuttal yon. Pero para sa akin, mas na-egg sa rebuttal stage yung kay Minds, of course. Mas okay yung rebuttal ni Minds since again, hinilight niya yung absurdity ng definition ni Steven na everything is art basta may human intervention. So again, this will be in favor of Minds. So I will judge this 10 in favor of Minds and 9 in favor of Steven. Cross-examination, again, maganda yung line of questioning ni Steven. Very consistent and very connected. So again, wala nang tanong kung sino sa cross-examination. 10 in favor of Steven and 7 in favor of Minds. Sa conclusion, I would say ang nanaig dito is Minds. So I will definitely give Minds 10 in favor of Minds and then 7 in favor of Steven. So, dikit ang laban, pero para sa akin, si Steven ang nanaig, lalo na sa cross-examination. Consistent si Steven all throughout, opening statement, rebuttals, cross-examination, na kahit pa hina-highlight ni Minds yung absurdity ng stand ni Steven, na kahit yung Thai art, na kahit yung kahit na yung
pangmamolest siya ay art, ina-accept niya ni Steven, hindi niya tinatakbuhan, di ba? So, very straightforward si Steven, consistent. So, para sa akin, ang nagwagi si Steven. But again, this is a very good, entertaining debate and congratulations sa inyong dalawa. In total, 7, para kay Steven, 47, kay Minds, 44. Steven, thank you. You won the debate. Thank you, Ilu. Salamat. Okay, next naman natin, Sir Tommy. Nakamute ka, Tommy, ha? Hello, dinig ako. Nadidinig ako. Okay, so sa opening, ang galing ng, I think, siguro nag-take notes si Steven sa debate ko kasi may structure siya, may strategy siya, may scope siya. And then, pinaliwanag niya yung ontology and epistemology. So, hindi topic tonight kung maganda ba ang art, pangit ba siya, kasi ontology kasi yon. Ang topic kasi epistemology. Ibig sabihin, how do we know this is art? Hindi, is art beautiful? Hindi ganun. Ontology kasi yon eh. Ang epistemology, how do we know this is art? So, very good. May structure, may scope, and yan ang magliligtas sa'yo throughout the debate. Kung nakikita nyo debate ko, past debates ko, yan ang magsasalba sa'yo kapag may structure, scope, and strategy ka. And very good si Steven kasi nilayout niya ito opening pa lang. So 10 si Steven doon, whereas si Minds, walang structure, walang strategy, hindi clear ang eloquence. Nag-request ako sa Comsec na pwede next time pakilakasan konti ang boses, walang conviction. So 9 si Steven sa opening. Sa cross naman, at first medyo na-excite ako sa calmness ni Minds. And then pero pagdating sa gitna, yung ine-expect ko na suntok, hindi ko nakita. Tama si Das sa Comsec na walang damaging questions. Kasi yun yung opportunity mo sumampal eh. Diba? Sa opening ni Steven, hindi. Mine didn't pull the trigger. So Steven, pero Steven, nung nag-cross na siya, doon, opposite sa ginawa ni Minds. Like, sumuntok talaga si Steven. Tinry niya i-debunk yung opening ni Minds. So 10 si Steven sa cross, 9 si Minds. And this is a rebuttal. So ang rebuttal ni Steven. So hindi siya like overwhelming, pero good. It's a good rebuttal. Whereas kay Minds, hindi siya rebuttal. Kung pinapakinggan ko siya ng no rebuttal at all. Para lang siyang naglatag siya, nag-claim siya, pero walang totoong rebuttal na nilabas. So 10 si Steven, and then 9 si Minds sa rebuttal. And then sa second cross, again, yun ulit, no damaging question from Minds. And nagigets ko si Minds, hindi naman lahat ng objections si Minds valid. I think may mga isa ata nakita ko na valid ang objection ni Minds. Yet kasalanan kasi ni Mine na hindi siya convincing to object. You have to have a good conviction and very, very convincing and eloquent to really explain to the moderator na ikaw ang tama. So, since nag-rule ang mod, you have to follow the mod and you have to adjust as a debater. Adjust ka talaga. You don't have to feel defeated. Adjust, get back at your feet, and be convincing next time. Kasi yan yung obligation mo, to be really convincing. Even if mabigat ang side mo, mahirap ang side mo. Kasi meron naman talagang ganyan na ang side mo mahirap i-explain or mahirap ang burden, whereas ang kabila is madali. So nanalo si Steven, may strategy sa nung nag-cross siya sa second cross, nakita ko talaga ang strategy.
yung question niya sa second cross, kung napakinggan niyo ulit yun, may punto, may gusto siyang puntahan eh. Yan talaga, strategy talaga ang magpapanalo sa'yo sa debate. So, 10 si Siben, 9 si Mines sa second cross. And then sa conclusion, si Mines, soft ang conclusion ni Mines, hindi strong. Ito na ang, kung baga sa alam mo yung UFC, championship rounds. Ito na, dito ka na ilalabas mo lahat. Yet si Mines, nakita ko napaka-soft ng conclusion, hindi pa niya minaximize yung time niya. May 2 minutes left pa. Ito na ang time, championship round. Ito na ang time na i-knock-out mo ang kalaban, ilabas mo na lahat ng bala mo. Si Siben, in-explain niya ulit ang ontology, epistemology. Actually, kung i-weigh ko ang debate, disadvantage ang side ni Siben. Kasi, for example, postmodernist, gagamit ka ng ontology, epistemology, standard yun sa metaphysics. Diba self-defeating agad ang posisyon ni Siben, yet hindi napansin ni Mines. So, ang self-defeating position ng postmodernist, sayang talaga. Para sa akin, mas madali ang posisyon ni Mines, mas mahirap kay Siben. Yet si Siben with strategy and structure and scope na ipanalo niya ang debate. And then si Mines, parang wala siyang willpower to pull it tonight. Gusto niya lang lumaban, pero I think hindi niya gustong manalo. So, total score, Siben 50 and Mines 45, so winner Siben. Okay, maraming salamat. Sa ating last judge, 80. Ayan. Good evening sa inyo lahat. Congratulations na agad sa dalawang debater natin. Actually, this shows balls, no? Na kayo bilang isang personality sa TikTok, kaya nyo humarap sa isang debate. No? Congratulations doon kasi naitawid nyo yung pakikipagtalakayan sa ganitong pamamaraan, which I highly recommend everyone to do, na in order for your positions to be more profound and more established, kailangan mo iharap yan sa debate. Kasi sa normal na discussion lang, sa unmoderated discussion, there are people na hindi naman nakikinig, gusto lamang asar. But here, no, everyone will look at you, no, metaphorically, and hear you out on what you're going to say. And to take note na the debate itself is an art, no? Debate itself, yung kung paano mo i-project yung sarili mo, how you deliver the message, how you counter the arguments of your opponent, no? How you standardize and structurize all of your rounds. No, dapat kasi meron kang game plan diyan eh. Kapag ikaw maharap ka sa isang debate, unang-una yung game plan mo. Anong game plan mo? No? Mananalo, sakto lang, anong gusto mong ipunto, aling mga punto makakapunto sa kalaban mo, at alin yung mga bagay na hindi niya kayang sagutin. No? So, unang-una sa opening pa lang, maganda naman pareho. I would commend every debater dito, no, na pinaghahandaan nila yung debate nila talaga, and nagkakatalo lang yan how resourceful they are. Kung gaano sila kagaling maghanap ng resources, kung gaano ka-advance yung kanilang, sabihin nating, research style and strategy. No? But at the end of the day, delivery talaga yung magdadala. No? So sa opening round, I would give 9 points to Siben, 8 points to Mines, just konting-konting gap lang. No? Nakulangan kasi ako dun sa pagde-deliver ni Mine in the sense na hindi siya masyadong passionate sa kanyang pagde-deliver. I don't know if that's something that he needs to improve, pero I hope, no, na kaya niya i-work out to sa mga future debates niya, kasi iba yung normal na discussion, iba yung haharap ka sa debate. No? Now going sa cross, nakita ko na parehas naman silang gustong mangipit. No? Parehas nilang meron silang parehong gustong puntuhin. Kaya lang mas nakita ko na mas na-deliver ni Siben yung kanyang gustong puntuhin. At doon binigyan ko siya ng perfect score kasi mas maganda yung way of questioning niya. Meron siyang goal kung paano niya dadalhin yung kanyang pagtatanong, na in the end it will make it look like
yung kanyang opponent naiipit, no? So congratulations doon. Pero again, konting-konti lang din, no? Punta tayo sa rebuttal. Sa rebuttal, nakita ko yung pagde-deliver ni Mines na although kinulang siya ng konti pagdating sa opening, doon sa rebuttal, dahil nagkaroon na nga ng cross-examination, nagkaroon na siya ng mas malinaw na strategy, na game plan, na mas nakita ko yun sa rebuttal niya. So I would give him more points on that, no? So rebuttal round 10-9 in favor of Mines, no? Second cross, gusto ko yung ginawa ni Mines na sinabi niya, anong difference ngayon, no? Anong difference ngayon ng art sa hindi art? Kasi nandun yung punto eh. Sa postmodernist kasi tama yung definition ni Siben na we humans have the capacity to build art from the ashes, no? To build the definitions from the ashes. Tama 'yon, no? Pero ang isang problema na isang postmodernist, how are you going to standardize that definition so that everyone would agree in, no? So I would commend Mines on that. So 2-2 na tayo. 2 rounds kay Siben, 2 rounds kay Mines. Ito na yung deciding factor, yung closing. At kung naibigay sana ni Mines, no, yung conviction sa closing, katulad ng ginagawa ni Siben, dahil may mga bagay na siyang naipuntos kay Siben, baka sakaling lumamang siya dito. But I would give the final round, yung closing talaga, kay Siben, kasi yung consistency sa pagde-deliver, yung kanyang enthusiasm sa mga sinasabi niya, no, how he walks with conviction, how he talks with conviction sa debate na to, I think yun lang yung naging kalamangan ni Siben sa debate. So 5 rounds, 3-2, lamang si Siben. Yun lang, congratulations. Okay, maraming salamat ADS teacher. Habang kinocompute natin ang scoring natin sa gabing ito for the debate, do you have anything to say, Blind? Maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa mga nagbigay ng gifts. Thank you. Sana nagustuhan niyo po yung aking pagmo-moderate. At follow niyo po itong roundtable para sa mga susunod na debate. Okay, yung ating mga judges, meron ba kayong gustong sabihin? Yung sa pagmo-moderate, I would like to commend Blind sa ginawa niya kanina, na he knows very well the rules, he knows very well the platform and the structure of the debate, and he became firm sa pagde-decide kung ano ang mangyayari. And I would request anyone and everyone who is going to front as a debater here on TikTok, whether roundtable or not, no, matuto tayong rumespeto sa moderator, and we should know our limits as a debater. No, yun lang. Thank you. Thank you, Sir Eti. Thank you. Yeah, I commend also Mines for being attentive sa mga sinasabi ng mga debaters natin. Nagtitake note talaga si Blind, very attentive. And also, it's good to be back at Roundtable tonight, not as a debater but as a judge. So hello everyone, and shout out kay Flowers at lahat ng mga friends ko. Thank you. Ilu? Ay, may work yata sa Ilu. Okay. So maraming salamat sa ating mga judges, maraming salamat sa ating moderator, sa ating timer, si Rain, at of course sa ating mga debaters sa gabi nito. I already have the score for tonight. So, ang ating total score sa ating mga debaters, parang hirap ilaglag ng scores natin. Very tight yung kanilang scoring. So in total, Mines got 45 points average, and Siben 48 points. The winner, according to the debate that had been judged by our judges, is Siben for tonight. So congratulations Siben sa iyong pagkapanalo sa gabi nito. Merong gift. Siben. Congrats, Siben. Congrats. Ayan. Congrats to both of you. Ay, may pagalit. Nice one.
Thank you, Minds, talaga sa sana natin to. Na-enjoy natin yung debate at sa mga nakinig dyan, talagang sana na-enjoy nyo yung art of debate, no, sa mga judges. Thank you sa time nyo. Alam ko sobrang busy nyo at binigyan nyo kami ng time. And thank you, of course, sa the round table, no, na bigyan kami ng opportunity magbigay ng thoughts dito sa topic na to. And yan, shoutout dyan sa mga nakikinig. Shoutout po dyan kay Sprikitik and kay Anais, of course, dyan kala Barbie. Ayan, shoutout. Thank you talaga so much. Ngayon, Minds, congrats sa atin dalawa. Thank you din, Kuya Blind, no, sa pagiging patience natin. Thank you din, Blind. Welcome, shoutout Kalabal. Shoutout kay Prof. Manny. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa ating debate ngayong gabi, sa ating mga speakers, ating moderator, sa ating timer, sa ating judges, and sa passion ng ating mga debaters, your well-argued points. Hindi man tayo pare-pareho ng paniniwala, again, dito sa round table, bawat sinabi natin o sinabi ninyo ay may ambag sa mga malalim na issue o pag-unawa sa mga issue. Sa ating audience, salamat sa pakikinig na may respeto at pagbibigay halaga sa bukas at makabuluhang diskurso. At hindi ito ang magiging katapusan ng ating pag-uusap. Marami pang episode ng The Round Table. And follow us on YouTube and on Spotify. This will be uploaded on our Spotify. Hintayin nyo lang basta nakafollow kayo. Dalhin natin ito sa ating mga pang-araw-araw na pakikinig sa Spotify. Again, on behalf of the whole team of The Round Table, thank you for your gifts and support. Your generosity will help us build more projects, secularism project moving forward. Ayan. Maraming salamat at mag-iingat tayong lahat. Macarios, can I add something? Bago lang. Okay. Gusto ko lang din magpasalamat po dun sa lahat po na nagabot po sa akin ng tulong, no? Kay Randy, salamat po dun sa lahat. Salamat din po kay Jack, kay Anais, kay Aiso, kay Indo. So sa lahat po, di ko may isa-isa. Salamat din po dun sa lahat ng judge. I will take this as a constructive criticism po. Na-appreciate ko talaga lahat ng sinabi nyo, no? From Ilo, kay Tommy, pati kay Sir E.T. Salamat po dun. Asahan nyo po na pagbubutihan ko po at hindi ko po siya itatik negatively, no? Salamat din po sa moderator namin. I apologize for what I did blind kanina, no? Siguro emotional lang ako kanina. Pati kay Steven, salamat din sa debating ito. Sa platform po, thank you rin po sa pagpapa-unlock sa unang debate ko ngayong gabi. Yun lang po. Sa sunod po ulit. Maraming salamat po. Congrats, Minds. You fought well. Steven, good. Okay na po. Thank you po. Salamat. Alright. Thank you. And this is The Round Table, Debates with Purpose, Conversations with Impact. Good evening, everyone.